Ang pagtalakay natin ngayon subukan naman natin na wag haluan ng politika ang ating reaksyon ngayong araw na to. Lalo na din yung tungkol sa magkaibang pulisiya ng dating Pangulong Duterte at saka ng kasalukuyan nating Pangulo, si Bongbong Marcos. Magkaiba sila, hindi ba dahil nung magsalita si Pangulong Marcos sa Singapore, sinabi niya na talagang ipaglalaban niya yung pinagkaloob sa atin ng arbitral na sa atin nga yung bahagi ng West Philippines Sea, yung EEZ natin, yung ating exclusive economic zone sa atin nga yan at pinagkaloob nga yan sa atin itong 2016 pa. Pero hindi nga natin to haluan ng politika gaya ng sinabi ko kanina. Ang titingnan natin dito, talakayin natin at parehas ito. Huwag natin tingnan na dahil kinakampihan natin yung kabila at doon naman sa kabila ay naroon yung ating panig. Hindi ganun ang gusto ko natin palitawin sa pagtalakay na ito. Kasi napanood ko, pinagkumpara nila yung pulisiya na gusto ni dating Pangulong Duterte dyan sa West Philippines Sea. O yung pagkakaloob sa atin, yung pag-grant sa atin ng arbitral ruling na sa atin nga yung bahaging yan. Sabi niya, itinuring niya ni Duterte no, na isa lamang papel na kumbaga pwede mong itapon sa basurahan na lamang. Parang gano'n niya itinuring at tiningnan yung pagkakaloob na yun na ginawa ng arbitral sa atin. Na pabor nga sa atin na yung bahaging yun ay kasasapok ng teritoryo natin o ating EEZ. Pero tingnan natin kung ano naman yung naging epekto nito samantalang ganun yung kanyang pinairal na pulisiya ng panahon na yun. Hindi ba nakita rin natin na ito lamang na nagpahayag din naman yung mga mangingisda na ngayon ay hinaharas nga doon na sila ang nakinabang, hindi sila hinuhuli noon, hindi sila hinihigpitan ng panahon na yun samantalang ganito yung pulisiya ni Duterte. Kumbaga hindi ipinurso ni Duterte yung pagkakaloob sa atin na yun ng bahagi ng karagatan na nasasakop natin ngayon. Yung katumbas nito yung pagluluwag ng China para naman bigyan daan yung mga nangingisda natin na diyan ay namamalakaya. At dahil nga pinagkumpara ito, yung kay Marcos naman ngayon talagang gusto niya isulong yun dahil ang basya naman niya sa atin yan sa pamamagitan ng batas na pinagkaloob sa atin dapat ipakita natin sa atin talaga yan. Ibig sabihin niya pinapatunayan ng batas na sasakop talaga natin yan at mayroon tayong rights dyan sa bahaging karagatan. Pinapanindigan niya ito. Pero sa kabila nito, ano naman yung naging resulta nito? O hindi ba maliwanag na nakita natin kahit nga yung mga naghahatid ng mga resupply natin dun sa ayunin, nakikita na natin na talagang labis-labis yung ginagawang pambubuli, yung pangharas ng China. Pinagdadalon pa nga na nakikita natin, napapanood natin, dalawa yung bumubumba na mga higanting Coast Guard vessel ng China. Pinagtutulungan yung maliit lang na Coast Guard natin. Yan ang naging epekto. Ngayon pare, hindi naman natin ito tinitingnan na may mali sila sa kanila. Ito bahagi lang ng isang pulisya ng bawat pangulong na uupo. Kaya nga sabi natin, kung huwag natin nga haluan ng politika ito, ay kita natin na wala ditong may mali. O pansinin mo, si Duterte ng panahon na yun, samantalang binabaliwala niya yung arbitral na iginrant na yun sa atin nga yung bahaging yan. Kinakalaban nyo noon ng US ang Amerika. Ang dinidikitan niya noon ay panahon na yun ay ang Russia. At siyempre ito ang China.
siyempre, natural. Ang magiging pulisiya mo nun ay makakapabor din naman sa samantala nakikinabang yung bansa mo, nakikinabang din naman yung kabila na kinakaibigan mo. Ngayon kay Marcos naman, bakit siya nagpipilit na ilaban yan? Paano dumikit na siya sa US at dito siya umaasa ng lakas para kung sakali, di tutulungan siya ng kaalyadong ito. Alyado natin ito na US. Siyempre maraming bansa din ang nakikisimpatya. Dito naman siya muhugot ng lakas o ng pagsusulong ng kanyang pulisiya sa kasalukuyan. At katulad sinasabi ko, walang mali rito sa kanila. Bawat pangulo talaga, meron talaga itinataguyod na pulisiya. At ang lahat ng ito, hindi naman makakasama ang intensyon ng bawat pangulo, hindi makakasama ang gusto nila sa bawat mamamayan at sa mismong bansa niya. Katulad no, binaliwala nga ni Duterte yung arbitral ruling na yun na inigrant sa atin. Pero ang katumbas naman nun, malaya nakakapangisda yung mga naghahanap buhay dyan. Lalo na dyan sa Scarborough Shoal. At taliwas naman nung si Pangulong Marcos na naging Pangulo at yung kanyang itinataguyod na yung pinagkaloob sa atin ngayong bahaging yan. Yung karagatan, ito naman ang dinaranas ng mga kababayan natin na nagtutungo rin. Ang ibig kong sabihin, lahat ng bagay, hindi dapat nilalagyan ng politika. Dahil sa pag nilalagyan ng ganyang bagay, sa halip na makatulong tayo, mapagtibay pa kung ano yung kasalukuyang pinapanindigan na leader natin, doon lalo, nababahagi tayo. Kasi para nangyayari, mas tama yung nauna at mali yung huli. O, sa kabilang panig naman, itama yung huli at ang mali yung nauna. Ganyan ang nangyayari sa atin. Hindi lahat ng bagay, lalo na sa panahon ito, kung may ganyang kalalang tensyon sa bahagi ng karagatan natin. Kung gusto natin makatulong, huwag tayong puro nakaipit dun sa politika. Huwag lagi tayo nakikisangkot. Tingnan din natin yung mga positibong bagay ng bawat isa. At nakikita natin dun tayo makakatulong at hindi tayo makakaragdag ng problema.